Binabantayan ang antas ng tubig sa Tulyahan River sa gitna ng pabugso-bugsong ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pinaalerto na po ang mga nakatira sa mga kalapit na lugar sa posibleng pagbaha. At live mula sa Malabon, may unang balita si Bea Pinlac. Bea, kumusta dyan sa Malabon? Ivan, good morning. Ayon sa Malabon DRRMO, hindi pa naman sumasampa sa 12 meters ang antas ng tubig dito sa Tulyahan River, bahagi ng Tinyaheros. Pero pinag-iingat na po ang mga residente malapit sa ilog at pati yung mga nakatira sa mga low-lying area sa mga posibleng pagbaha. Madaling araw bumangon si Angelito para i-check kung baha na malapit sa bahay nila at kung may pasok sa mga paaralan sa Malabon ngayong araw. Pabugso-bugso kasi ang ulan sa lungsod magdamag. Kaya hindi naman kami masyadong sanay na ho kami. Umaga kaming gumising para tinitingnan namin, tinignan ko nga kung may tubig na rito. Naglabas ng abiso kagabi ang Pag-asa para sa posibleng epekto sa Tulyahan River ng mataas na antas ng tubig sa La Mesa Reservoir. Ayon sa Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 11.9 meters ang antas ng tubig sa ilog as of 4 a.m. Wala pa sa critical level na 12.5 meters. Pero pinag-iingat na ng Pag-asa ang mga nakatira malapit sa Tulyahan River at sa mga low-lying area. Posible raw ang pagbaha sa ilang kalsada sa mga lungsod malapit sa ilog, tulad ng Quezon City, Valenzuela at dito sa Malabon. Sanay na kami dito kahit na bahang-baha. Inaakyat po namin sa second floor, ganun lang po. Sama-sama kami doon sa taas, hindi na kami lumalabas ng bahay. Kumbaga, nakasanayan na namin mula nung maliit kami hanggang ngayon. Ganito na edad namin. Ivan, ayon sa Malabon Command Center, as of 6 a.m., nasa 11.5 meters na lang yung antas ng tubig dito sa Tulyahan River, bahagi ng Tinyaheros. Ibig sabihin, bumababa po yung level ng tubig. Sa huling pag-usap natin sa Malabon DRRMO, wala pa namang anunsyo ng suspensyon sa mga klase sa mga paaralan dito sa lungsod sa ngayon. Yan muna ang latest mula rito sa Malabon. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Dahil sa malakas na ulan ngayong umaga, mas nahihirapan sumakay ang mga commuter sa Ortigas Avenue sa Pasig. At may unang balita live, si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, maraming mga pasahero ang nahirapang makasakay dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa Ortigas Avenue at Ortigas Avenue Extension sa Pasig, nabutan ng Super Radio DZBB ang mga pasaherong nakapayong at nakakapote na nag-aabang ng masasakyan. Ang iba sa kanila naglakad na lang dahil sa limitadong bilang ng mga jeep na bumabiyahe. Samantala, dahil naman sa class suspension, ay pinauwi na ang mga estudyanteng maagang pumasok. Nabasa naman ang ilang mga estudyante dahil sa walang dala ng mga payong. Pagdating sa trapiko ay mabagal naman ang usad ng mga sasakyan. Sa mga oras na ito, patuloy na nararanasan ang mahina hanggang sa katamtamang lakas ng ulan. Ang inyong kapuso Mark Makalalad ng GMA Super Radio DZBB nag-uulat sa unang hirit. Maraming salamat, Mark Makalalad na Super Radio DZBB. Silipin naman natin ang lagay ng panahon sa Maynila. May unang balita live, si James Agustin. James, maulan pa rin dyan? Yes, Maris, patuloy na nararanasan yung mahina na kuminsan ay pabugso-bugsong pag-ulan dito sa bahaging ito ng Sampaloc, Maynila. At ngayong pasado alas 7 ng umaga, may mga nakikita na tayo ng mga pasahero na naghihintay ng masasakyan dito sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Pero hindi pa naman ganun karami dito sa may kanto ng Lacson Avenue, pero marami-rami doon malapit sa may kanto ng De La Fuente. Hindi naman sila nahihirapang makasakay at marami naman yung mga papublikong sasakyan at hindi punuan yung nakikita natin dito sa Espanya Boulevard. At wala pa tayo na itatalang pagbaha. Silipin naman po natin yung sitwasyon sa traffic ngayong umaga. Yung westbound lane, yung patungo sa area ng Moraita ay bahagyan nagkakaroon ng traffic build-up ng mga sasakyan. Dalawa yung rason yan, Maris. Yung isa dahil doon sa traffic light sa kanto ng Lacson Avenue at yung mga sasakyan na pakaliwa naman doon sa kalsada na iyon. Dito naman po sa eastbound lane na patungo sa area ng Welcome Rotonda ay maluwag na maluwag po yung sitwasyon ng traffic sa mga oras na ito. Kaya sa mga kapuso natin na palabas pa lamang na kanilang mga tahanan ay magbaon po kayo ng payong dahil talagang maulan yung panahon dito, lalo na Maris dito sa may area na ito ng Maynila. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News.
Dahil sa maulang panahon, pahirapan ang pagsakay ng ilang pasahero sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa gitna ng pagulan, patuloy ang paghihintay ng masasakyan ng mga pasahero. Sa bahagi ng Elliptical Road, may naiipon ng tubig sa kalsada. Nagkakaroon na rin ng pagbagal ng daloy ng trapiko roon. Ramdam din po ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Malakas na ulan at baha ang naranasan sa Northern Camalaniogan National High School sa Camalaniogan, Cagayan. Inulan din ng malakas ang bayan ng Apari at kabilang sa mga naapektuhan ang Bukig National Agricultural High School. Inulan din ang San Vicente Elementary School sa bayan ng Gataran. Mula sa USCOP, nakaranas din ng ulan at baha sa Orion, Bataan. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagpapaulan sa Bataan. Ang ulan naman sa Cagayan ay dulot ng trough ng low pressure area. Dahil din po sa malakas na ulan, nagkaroon ng landslide sa barangay Katlubong sa Bugias, Benguet. Walang naitalang sugatan. Nagkaroon din ng pagguho ng lupa sa barangay Amganad sa Banawe, Ifugao. Dahil sa malakas na ulan, nagsagawa na ng clearing operations. Nakataas sa blue alert status ang Office of the Civil Defense Cordillera dahil sa masamang panahon. Nagpatupad naman ng one-way traffic sa bahagi ng Barangay Poblasyon sa Bauco, Mountain Province dahil sa banta ng landslide. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Mountain Province, Benguet at Ifugao ay dulot ng low pressure area. Isinusulong sa Kamara ang pagbibigay ng 1,000 pisong monthly allowance sa lahat ng mga estudyante. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Batangas, 1st District Representative Leandro Lebiste, sinabi niyang sa ilalim ng House Bill 27, gagamitin ang buwanang allowance para sa pagkain, pamasahe at pambili ng school supplies ng mga estudyante. Sakaling maaprobahan bilang batas, 300 billion pesos daw ang kailangang ilang pondo ng gobyerno para rito na tinawag ni Lebiste na magandang investment para sa hinaharap. Kung gagawin daw ito, ay mapapatunayang prioridad sa bansa ang edukasyon. Ilang panukala ang muling inihain o ni-refile ng mga mambabata sa 20th Congress. Sa Kamara, 2 panukalang batas tungkol sa absolute divorce at 1 panukala na nagbabawal sa political dynasty. Sa Senado naman, inihain ang panukalang nagbabalik sa parusang death penalty para sa illegal drug trafficking. Hinihikayat ng World Health Organization o WHO ang mga bansang kasapi nito na taasan ang presyong matatamis at alcoholic drinks at maging ng tobacco. 50% na taas presyo ang mungkahi ng WHO na pwede raw idaan sa ipinapataw na buwis sa susunod na 10 taon. Layo nitong mabawasan ang mga kumukonsumo ng mga nabanggit na produkto para maiwasan ang ilang sakit gaya ng diabetes at cancer. Makakatulong din daw ang pondo makukuha rito sa paglulunsad ng iba't ibang proyektong pangkalusugan. Wala pang pahayag ang ating Department of Health kaugnay nito. Naghaya ng reklamo sa National Bureau of Investigation si Senadora Risa Ontiveros laban kay Michael Maurilio o alias Rene na tumestigo noon laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Inireklamo rin ni Ontiveros sa mga nasa likod ng video ni alias Rene at ang mga nagpakalat umano nito. Pumalag naman ang ilang inireklamo ng senadora. May unang balita si John Consulta. Pebrero noong nakarang taon, nagbigay testimonya ang isang alias Rene sa Senate Committee hearing laban kina Pastor Apollo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pero nitong Hunyo, lumabas ang video ni Michael Maurilio na nagpakilalang siya si alias Rene at sinabing tinakot at binayaran lamang umano siya ni Senator Risa Ontiveros para tumistigo. Mariing itinanggi ito ng senadora. Sabay lapag ng mga resibo o screenshot ng mga mensaheng nagpapakitang si Maurilio umano ang ilang ulit na lumapit sa kanyang opisina at nag-volunteer na tumistigo. Inireklamo ni Ontiveros ng cyber libel si Maurilio sa NBI. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang nag-post ng video na pagtanggol Valiente social media account. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin. Sinabi dati ni Ontiveros na bago lumabas ang video, humingi sa kanya ng tulong si Maurilio dahil kinidnap umano siya. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana
matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sa isa pang Facebook video, muli nagsalita si Murillo at iginiit na hindi siya kinidnap ng Kingdom of Jesus Christ at hindi rin siya binayaran o pinilit na sabihin ang kanyang mga sinabi sa video. Handa raw siyang panindigan ang kanyang mga sinabi. Pinabubulaanan rin niya ang mga nilabas ng umano'y mga patunay na siya ang naunang nakipag-ugnayan sa opisina ng senadora. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Sinusubukan pa namin hinga ng pahayag ang nasa likod ng pagtanggol Valiente social media account. Inireklamo rin ni Ontiveros ang 13 taong anyay nagpakalat ng umano'y mapanirang video ni Murillo. Para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Murillo. Hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako, ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Naglabas ng pahayag ang ilan sa mga sinampahan ng reklamo. Sabi nila Trixie Cruz Angeles at Ahmed Pagdinawan, hindi nila ipinakalat ang video ni Murillo. Pero nagsagawa raw sila ng social media live para talakayin ang mga sinabi ni Murillo. At para raw patas, tinalakay din nila ang tugon ng senadora. Bahagi raw ito ng free speech. Ayon naman kay Sas Rogando Sasot, nalaman lang niya ang tungkol sa video ni Murillo sa GMA News. Sabay puntong kung libelous na ibahagi ang video, ganon din daw dapat sa media. Sabi ni Joy Cruz, dapat mag-focus ang senadora sa pagsagot sa mga aligasyon ni Murillo. Isa lamang daw siyang political observer at may karapatang magpahayag ng opinyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang mga sinampahan ng reklamo. Ito ang unang balita. John Consulta para sa GMA Integrated News. In his director era, si Asia's multimedia star Alden Richards na umattend sa Da Nang Asian Film Festival sa Vietnam. Naroon siya para sa kanyang pelikulang Out of Order, na kabilang sa mga kalahok sa film festival. Yan ang unang pelikula niya na siya ang nag-direct at bumida. Una nang sinabi ni Alden na pangarap niyang mag-produce at mag-direct ng sarili niyang pelikula. Napapanood si Alden as host sa Kapuso Dance Competition na Stars on the Floor tuwing Sabado 7:15 p.m. sa GMA. Yan naman. Aba, host siya? How offensive. Heil Hitler. Makikisaya ang Kapuso Power couple na sina Julie Ann San Jose at Raver Cruz sa Global Pinoy sa United Kingdom. Para yan sa London Barrio Fiesta 2025 sa July 5 and 6 sa Cranford Community College sa Hounslow. Makakasama rin ng Julie Ver sa trip si Asia's multimedia star Alden Richards. Excited na raw sina Julie at Raver dahil first time nilang pupunta at magpo-perform together doon. Looking forward na rin sila na mamasyal sa ilang tourist spots sa London, including ang Big Ben. Yeah. We're just very happy and excited to be with our kababayans. Siyempre, bibigyan namin sila ng magandang show and magiging masaya lahat. See you guys! Palipad na po kami London. See you there! Ayan, kailangan mag-practice na sila ng cheerio. Hello, love. Ayan yung mga accent nila. Tsaka for sure, this is for our Kapuso, Global Kapuso and Pinoys doon sa London. Pero I'm just wondering, paano nagkakaroon ng oras na si Alden? Kasi ang daming ginagawa ni Alden lagi. How does he find the time, di ba? He has physical activities and then directing on the side. That's what we delivered kanina. Tapos now, show host pa siya, di ba? So wow, itong mga to, ang sisipag nila, halos walang pahinga. props to them. Mga Kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.